O ito mga kababayan, may mga suspect na daw sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia ayon sa PNP Caloocan mga kababayan. O kayo na lang yung bahalang humusga kung ano ba ang ibig ipahiwatig ng PNP Caloocan mga kababayan. Mukhang halatang halata mga kababayan. Mukhang kasama ata sa payroll ang PNP Caloocan mga kababayan. Mukhang hindi maganda ang tabas ng dila mga kababayan ng PNP Caloocan. Mukhang may pinagtatakpan mga kababayan dahil nga sa sinabi nitong pulis na ito mga kababayan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Asa na? Balik natin. Walang sound. Oops. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. At ito namang kanyang pinakasama na si Delboy Luz Tapang, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagpaparil po sila. In the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtapo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binti. Samantalang itong si Alicia ay nagtamo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Si Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Camarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Oo, alam ko yan. Doon sa ating crime scene, nung inimbestigahan po natin ito, nagkandak po tayo ng technical investigation. Tayo po ay nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang 5 bullet po, deformed 5 bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinubject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng 5 bullet po, isa rin pong deformed 5 bullet. Ang suspect po natin, din lang po ng motor, kulay puting motor, dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants at puting pang taas. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po. Guards, natukoy niyo na ho yung pagkakakita nila. Oo, tsaka yung pagtugis, kamusta? Riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung re-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arrest po natin yung mga suspect. Ano pong motive na lumalabas, Colonel? Ano motive? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, isang matapang na nagbibigay ng komento. Tingnan niyo mga kababayan. Kilala naman daw ang vlogger itong si Mima Alicia mga kababayan na kritiko at matapang na nagbibigay ng kanyang opinion. Anong ibig sabihin niyan mga kababayan? Sino ba ang criticize nitong si Mima Alicia? Sino ba ang laging binabanatan nitong si Mima Alicia mga kababayan? Di ba si Vice President Sara Duterte? Huwag mong sabihin, PNP Caloocan, na yan yung isa sa mga anggulo na tinitingnan ninyo. Ibig sabihin, ibibintang na naman ninyo. Gagawa na naman kayo ng kwento na itong kampo ni Vice President Sara Duterte at itong mga taga-suporta, mga DDS, ang may pakana sa pagkawala nitong si Mima Alicia. Bakit hindi ninyo mabanggit-banggit itong si Boss B? Kalat na itong si Boss B ngayon mga kababayan sa social media. At itong boyfriend o ex-boyfriend nitong si Mima Alicia mga kababayan,
na dati ay binubugbog siya at binabantaan yung kanyang buhay. Kasi nga ayun mismo kay Mima Alicia, yung paiyak-iyak siya na parang wala naman talagang luha na lumabas mga kababayan, na ayon sa ating mga nakapanood, wala naman daw talagang luha, drama lang yung ginawa ni Mima Alicia. Sinabi ni Mima Alicia nung mga kababayan na muntik na siyang patayin ng kanyang ex-boyfriend. At marami itong kalaban mga kababayan dahil sa ugali nito nga si Mima Alicia. Hindi ba ninyo tinitingnan yan? Bakit kailangan nyo pang banggitin yung kilalang kritiko? Kritiko nga itong si Mima Alicia, pero ang binabanatan nito lagi ay yung kampo ni Vice President Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Huwag naman ganun. Bias naman kayo masyado magbigay ng inyong investigasyon. Mali po yun. Huwag nyo nang banggitin yan dahil marami ang magagalit sa inyo. Tuloy, kami ay makapag-isip na baka naman kayo ay nabigyan na rin kayo ni Boss B. Si Boss B mga kababayan, yung nagpupundo sa mga bayarang vlogger na ito. Ito, patuloy natin ito. Of course, lahat po yan iimbestigahan po natin. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan meron daw pong pinasuhan itong ating biktima. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya at is itong babae po. Si Alicia po. Ay, Colonel, bago ho namin kayo bitawan, di ba sa inyo ho nangyari yung insidente kay... O, yun ang mga kababayan. At talagang gusto talaga nilang paslangin itong si Mima Alicia dahil nga nakatakbo na raw ito mga kababayan, tumakbo na raw ito, humingi ng saklolo, pero hinabol pa rin nung mga suspect na nakasakay na ayon sa PNP Caloocan, nakasakay daw sa puting motorsiklo at kilala na daw nila, pero nga mga kababayan, naka-helmet naman. Paano ninyo makilala yon? Sa bagay, mayroon namang mga backtracking mga kababayan. Makikita yung kung saan nanggagaling, kung ano yung mga kanilang mga ginagawa bago nila pinaslang itong si Mima Alicia. Ang hindi lang talaga maganda pakinggan dyan mga kababayan, yung sinabi nitong pulis na ito na yung isa sa mga tinitingnan nilang anggulo, yung pagkakritiko nitong si Mima Alicia. Dahil alam naman natin kung sino ang laging winawalang hiya nitong si Mima Alicia. Walang iba mga kababayan, si Vice President Sara Duterte. May mga ginawa pa nga siyang kasinungalingan na sobra talaga kasinungalingan na di na natin matanggap mga kababayan bilang mga taga-suporta kay Vice President Sara Duterte. Nung sinabi niya na pumunta itong si Vice President Sara Duterte sa ibang bansa para magpalaglag. Di ba mga kababayan, kahit naman siguro patay na itong si Mima Alicia, ay hindi pa rin natin basta-basta itong mapatawad dahil nga sa kanyang pambabalahura kay Vice President Sara Duterte. May sinabi pa siya nung huli pa niyang mga vlog mga kababayan na itong si Vice President Sara Duterte, pumunta daw ito ng Senado at nagpakitiring daw ito mga kababayan dahil gustong lasunin ni VP Sara Duterte ang mga tao sa Senado, di ba? Grabe, sobrang sama. Kaya yung ating mga kababayan, hindi natin masisisi. Hindi natin masisisi yung mga sinasabi nila na bibuti nga, karma mo na yan dahil sa yung mga ginagawang masama. At yun nga dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Cecilia Carillo. Ayon kay Cecilia Carillo, mabunga nga talaga, dami daw kaaway. Yan si Mima, yung tuloy. Nayari ka tuloy Mima. Dahil sa sama ng tabas ng bunganga mo. Ayon kay Cecilia Carillo. Shoutout rin kay Judith Istor. Ang kagalit niya, ang tumumba, halata naman kasi yung bibig niya. Likal kasi.
Ano na, sabi nito, ano karugtong? Biblical kasi, sabi kung gusto mong humaba ng buhay, ingatan ang dila. Yun na nga tama. Sabi naman ni Lia Mac, deserve karma base. Sabay tawa. Ha 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 ha. Shoutout na rin kay Isaias Garcia. Natutuwa na mga oo daw sa simenteryo. Deserve mo yan. Shoutout na rin kay Ma'am Berjeva ng Diyos ng Pulang Bulacan. Sa kanya mga apo na si Coco, Dion, Yuri at Sagi. Nakalimutan ko rin lagi si Dion ha. Ang lagi ko raw na sina-shoutout ay si Coco, Yuri at si Sagi lang. Wala na si Dion. Shoutout sa iyo Sagi, pasensya na. Minsan nakakalimutan. Shoutout na rin kay Rooney Medina ha. Kaya pala galit sa tanong niya na kuya, anong gusto mo? Sagot ng lalaki. Ayun na. Baka yun yung isa sa mga anggulo. Dapat tingnan din nila yun. Shout out na rin kay Ginibelia Lubos. Magaling nga sa iyo. Magaling nga sa iyo, Mima Alicia, bumalik ang karma sa iyo. Yan yung mga saloobin ng ating mga kababayan. At shout out na rin kay Marisa Bancod. Marisa Bancod. I drop daya walang luha. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo Ma'am Joyce, kay Ma'am Michelle Bulima, kay Ma'am Ediza Borbi, kay Pakila Galmak, napakahirap na negosyo, bayaran talaga naman. Ang hirap pagbayaran ka mga kababayan. Parang kukontrolin ka, para ka ring robot niyan mga kababayan, pagbayaran ka. Dati nga, mayroon din ano sa akin, nagpapahiwatig sa akin, kaso nga lang mga kababayan, lagi tayong naninindigan sa tama. Kung ano man yung nasa ating saloobin, yan ang ating sinusunod. Kung ano man ang nakikita nating tama, dapat yan ang ating paninindigan. Yun naman dito lang muna. Once again, this is Ronde TV. Mo ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.